Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya, halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang language. Week 2, Day 1, Quarter 2. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa iba't ibang wika at mga batas. Handa na ba kayo? Ano-ano ang ginagawang pag-aalaga ng iyong kapamilya kapag ikaw ay nagkakasakit? Kayo ba ay inaalagaan kayo ng mabuti kapag kayo nagkakasakit? At kinukumusta ba kayo ng inyong kaklase kapag may sakit kayo? Ano-ano ang iyong mga dapat gawin upang gumaling kaagad ang taong may sakit? Okay, kapag ikaw ay may sakit, huwag mong kalimutang uminom ng gamot at kumain ng masustansyang pagkain gaya ng prutas, ng gulay at uminom ng maraming tubig o kaya gatas. Ngayon ay pag-aralan natin ang chart. Okay, dito kung makikita ninyo ay may dalawang lengguwahe, ang Filipino at ang Ingles. Okay, halimbawa, dito sa magandang araw, ang Ingles po nito ay good day, kumusta, how are you, salamat, thank you, paumanhin o kaya patawad, I'm sorry, and paalam, goodbye. So yan po ang dalawang lengguwahe, ang Filipino at ang Ingles. Ano ang kahulugan ng bawat parirala o salita na ating binasa? Ngayon naman ay magbahagi tayo ng iba't ibang wikang alam natin na katumbas ng nasa chart. Yung kanina, yung wikang Filipino at wikang Ingles. So, sa araw na ito, may ikukwento ako sa inyo tungkol sa magkakaibigang gumagamit ng iba't ibang wika. Makinig ng mabuti dahil mamaya ay susubukan nating magsalita gamit ang mga ito. Bago ang kwento ay basahin at pag-aralan natin ang sumusunod na pangungusap. Halimbawa, wow! Ang husay sumayaw ng mga mag-aaral. Mahusay sumayaw ang mga mag-aaral. Malaki ang aming paaralan. Grabe! Ang laki naman ng aming paaralan. Gustong-gusto ko ang kwento ng aking guro. Nagustuhan ko ang kwento ng aking guro. Ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay may bagong kamag-aral? Ano ba ang gagawin? Halimbawa, may transferee. Okay, syempre, tatanungin ninyo ang pangalan, tapos kukumustahin, at syempre, kakaibigan. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na kausapin ang mga guro, gwardya, punong guro, at librarian, ano kaya ang itatanong nyo sa kanila? Ang pamagat ng ating kwento ay ang bagong kamag-aral. So, sino kaya ang bagong kamag-aral na ito? So, alamin natin sa ating kwento. Ang bagong kamag-aral, ito ay kwento ni Dorothy Joan V. Rabajante. May bagong lipat na mag-aaral sa mababang paaralan ng Rizal. Ito ay si Zoren. Nais ni Zoren na makipagkaibigan sa mga bata sa kanilang klase. Wala pa kasi siyang kakilala doon. Isang araw,
nakakita siya ng 3 batang naglalaro sa palaruan. Lumapit si Zoren sa kanila. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya na sila ay nag-uusap sa kakaibang wika. Hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa silid-aralan nila. Ngunit bigla siyang nilapitan ng batang babae. "Gusto mong sumali sa laro namin?" tanong ng batang babae. Tumango si Zoren. "Oo sana, pero hindi ko kayo maintindihan kanina." "Ah, nagsasalita kasi kami sa aming wika," tugon ng batang babae. "Anong pananalita yun?" tanong ni Zoren. "Bagobo-klata. Galing kami sa Davao City, pero dito na kami nakatira ngayon. Anong pangalan mo?" "Ako si Zoren. Galing kami sa Zamboanga City. Chavacano ang wika namin doon." Tinawag ng batang babae ang 2 pang mga bata. "Ito ang mga kaibigan kong sina Diwa at Dino. Marunong din kaming magbisaya. Ako naman si Liza. Marunong din akong mag-Ilocano dahil ang tatay ko mula sa Ilocos." Sagot ng batang babae. "Wow! Ang dami niyo palang alam na wika," sabi ni Zoren. "Ang mahalaga, tayo ay nagkakaintindihan. Sali ka sa laro namin, Zoren. Tuturuan ka rin namin ng Bagoboklata at Bisaya. Turuan mo rin kami ng Chavacano," sabi ni Dino. Simula noon ay naging magkaibigan na sina Zoren, Liza, Dino at Diwa. Lagi na silang magkasama sa paglalaro at tinuturuan nila ang isa't isa ng kanilang wika. Ano ang pamagat ng kwento? So, ang pamagat ng kwento ay ang bagong kamag-aral. Saan naganap ang kwento? Anong oras kaya ito nangyari? Okay, so ito ay naganap sa paaralan. Anong oras kaya ito nangyari? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang pangalan ng bagong mag-aaral? Ano-ano ang pangalan ng mga batang matagal nang nag-aaral doon? Okay, so ang bagong kamag-aral, yun ay si Zoren. At ang mga kamag-aral niya ay sina Liza, Diwa at Dino. Ano ang unang nangyari? Pangalawa, pangatlo, at ano ang katapusan ng kwento? Ilang wika ang alam ng mga bata sa kwento? Ano-ano ang mga ito? So, base dun sa kwento, ang mga wika ay Ilocano, Bisaya, Bagoboklata, at Chavacano. So, mayroong 4 na wika doon sa kwento na binasa natin kanina. Sa inyong palagay, bakit kaya nagsasalita pa rin ang Bagoboklata sina Diwa, Dino at Liza kahit wala naman sila sa Davao City? Bakit kaya? Kayo, iba rin ba ang wika ninyo sa bahay at sa paaralan? Kung oo, bakit iba ang ginagamit ninyong wika sa bahay? Mahalaga ng paggamit ng iba't ibang dialekto. So, ang mga dialekto ay hindi lamang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng isang tao, kundi nagbibigay din ng kahalagahan sa pagkakaunawaan at pakikipagkomunikasyon. Sa inyong palagay, natuto kaya ang mga tauhan sa kwento ng iba-ibang wika? Ano ang mga benepisyo ng makukuha natin kung matututo tayo ng iba-ibang wika?
Maraming dialekto ang matatagpuan sa Pilipinas at bawat isa ay may sariling katangian at kasaysayan. Kung kayo ang papipiliin, anong wika ang nais niyong matutunan? Bakit? Basahin ang dalawang pangungusap na may tamang damdamin. Pangungusap 1. Ako si Zoren. Galing kami sa Zamboanga City. Chavacano ang wika namin doon. So ano kaya ang mga bantas ang ginagamit dito? Kung mapapansin ito ay halimbawa ng nagsasalaysay or nagkukwento. So ito ay may bantas na tuldok. Pangungusap 2. Wow! Ang dami niyo palang alam na wika. So ano ang napapansin niyo? Okay. Siya ay, nagpapakita ng, pagkamangha. So ito ay, ano kayang bantas ang ginagamit dito? Okay, ito ay tandang padamdam. Ang mga pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin o exclamations ay nagtatapos sa tandang padamdam or exclamation mark. Ang mga pahayag na nagsasalaysay or statements ay nagtatapos naman sa tuldok. So, nag-iiba ang ating tono at kilos o galaw kapag tayo ay nagpapahayag ng pasalaysay o padamdam na pangungusap. Pangkatang gawain. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sabihin ang wastong pagbati. Ikaw ay pumasok sa paaralan ng umaga. Ano ang sasabihin mo sa iyong mga kaklase? Okay, dahil ito ay umaga, ang sasabihin mo sa kanila ay magandang umaga. Sinabi ng iyong kaibigan na siya ay nanalo sa patimpalak. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Okay, syempre, congratulations! Ayan. Masaya kung nanalo ka, kaibigan. Gusto mong kumustahin ang iyong kaibigang matagal na hindi nakita o dahil nagkasakit. Ano ang sasabihin mo sa kanya sa telepono? Okay, syempre, ang una mong sasabihin, kumusta ka na? Ayan. Nabasag mo ang plato habang ito ay yung hinuhugasan. Ayan, halimbawa, naghugas ka ng plato. Ang hinuhugasan mo ay babasagin at hindi mo sinasadyang mabasag ito. So, anong gagawin mo? Or ano kayang sasabihin mo? Okay, pasensya na po or paumanhin po or sorry po, hindi ko sinasadya. Ikaw ay nananapik ng umuwi sa bahay dahil kaarawan ng iyong nanay. Bago umuwi, anong sasabihin mo sa iyong guro at mga kaklase? Okay, paalam or goodbye teacher, goodbye classmates. Itinuro sa atin ang kwento na maaring may iba-ibang wika ang mga tao sa ating paaralan. Ngunit, ang pagkakaroon ng iba-ibang wika ay hindi hadlang sa pagkakaibigan. Ang natutuhan ko ngayong araw ay iba-ibang wika at mga bantas. So, ang halimbawa ng salitang natutuhan ko ay ito rin ay tinatawag na sa ibang wika. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Iguhit ang excited emoji kung ito ay matinding padamdam at smiling emoji naman kung ito ay salaysay. Una, mahal na mahal po ang aking guro. Pangalawa, naku, may pagsusulit tayo ngayon. Pangatlo, mahuhuli na ako sa klase, inay. Pang-apat, maglalaro kami ng habulan mamaya. Panglima, maglilinis tayo ng hardin tuwing Miyerkules.
Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!